Ngayon, binatikos ng Kongreso ng Estados Unidos si kalihim ng depensa Pete Hegseth dahil sa pagtaas ng gasto sa digmaan laban sa Iran at kakulangan ng malinaw na estratehiya ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Sa pagdinig, sinabi ng mga mambabatas ng US na hindi nila alam at wala ring ibang nakakaalam kung ano ang plano ni Donald Trump sa digmaan laban sa Iran at paano at sa anong mga kondisyon niya ito tatapusin. Umabot pa sa punto na nahuli pa si Hegseth na nagsisinungaling tungkol sa halagang nagastos para sa digmaang ito. Sumagot si Pete Hegseth na may plano si Donald Trump, ngunit hindi niya ito sasabihin kahit kanino. Dapat ding tandaan na ipinatawag si Pete Hegseth sa Kongreso ukol sa ibang usapin ang record na $1.5 trilyong na budget ng militar para sa taong 2027. Dito may sorpresa sa White House mula sa tagapangulo ng subkomite ng Senado para sa pondo ng depensa. Pinuna ni Republikano Mitch McConnell si kalihim ng depensa Pete Hegseth dahil sa mga kadudadudang plano ng administrasyon ni Trump sa pagpopondo ng mahahalagang bahagi ng hinihinghing budget ng Pentagon. Halimbawa, sinabi ni McConnell na hindi niya nakikita ang saysay ng paggastos ng bilyon-bilyong dolyar para sa hindi malinaw na proyekto ng missile defense na Golden Dome. At tumutol siya sa tusong iskema ng pagpupundo sa depensa na itinutulak ni Trump. Kung alin yon, ikukwento ko rin sa episode na ito. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang napapanood agad kapag may dumating. Kaya mahigpit na inusisa si Pete Hegseth, kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos sa Kongreso dahil sa pagtaas ng gastos sa digmaan kontra Iran at kakulangan ng malinaw na estratehiya ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Bagaman tinutukoy ng pagpupulong sa Kongreso ang record na budget ng depensa ng US na $1.5 trilyong para sa susunod na taon. Pero pag-uusapan natin yan ng kaunti mamaya. Sinabi ni Demokratikong kinatawan Rosa De Lauro na kulang sa transparency ang administrasyon ni Trump o false sa digmaan. Anya, tumataas ang gastos sa labanan, ngunit hindi pa rin malinaw ang layunin ng Estados Unidos. Bukod pa rito, ipinaalala ng nakatatandang demokratiko sa subkomite ng depensa na si Betty McCallum ang paunang pagtataya ng gasto sa labanan na aabot sa $25 bilyong at nanawagan sa Pentagon na magbigay pa ng mas maraming detalye. Hindi pwedeng basta pumunta at sabihing gumastos kami ng $25 bilyong sa digmaan tapos wala ng paliwanag. Kaya humingi siya ng paliwanag sa nagastos na bala at pampasabog, teknikal na pagmantini ng barko, posibleng pagkawala ng kagamitan at pinsala sa mga pasilidad militar ng Amerika sa rehiyon. Bukod pa rito, tinanong ni McCallum si Hegseth kung may plano ba ang Pentagon para sa pag-atras o paglipat ng mga tropa sakaling hindi suportahan ng Kongreso ang pagpapatuloy ng mga operasyong militar. Ayon sa pinuno ng Pentagon, may ilang senaryo ang Estados Unidos sakaling may mangyari. Ngayon, magbabahagi ako ng CP mula kay Pete Hegseth. Mayroon kaming plano para sa paglala ng sitwasyon kung kinakailangan. Mayroon din kaming plano para sa pag-atras kung kinakailangan. May plano kami para sa paglilipat ng mga rekurso. Pero hindi ko ibubunyag ang mga detalye, yun lang. Dito pumapasok ang isang kawili-wiling punto. Ayon sa Reuters, $29 bilyong na ang ginastos ng Estados Unidos sa digmaan laban sa Iran. Mas mataas ito ng 4 bilyon kumpara sa tinaya ng Pentagon noong nakaraang buwan. Inihayag ni pansamantalang taga-kontrol ng Pentagon Jules Hertz ang bagong pagtataya ng gasto sa harap ng mga mambabatas ng Amerika. Ayon sa kanya, ang mga na-update na numero ay kinabibilangan ng karagdagang gastos para sa pagkukumpuni at pagpapalit ng kadamitan, pati na rin ang mga gastusin sa operasyon. At dito, uulitin ko, noong ika-29 ng Abril lamang ay tinaya ng Pentagon ang gasto sa digmaan sa $25 bilyong. Mula noon, tila wala namang halos naganap na mga operasyong militar. At hindi malinaw kung paano nga ba nakuha ng ahensya ang bagong bilang na $29 bilyong. Pero sa kabila nito, karamihan ng oras sa Kongreso ay ginugol sa pagtalakay ng budget para sa depensa ng Estados Unidos para sa taong 2027 na nagkakahalaga ng $1.5 trilyong na magiging pinakamalaking budget sa depensa sa kasaysayan. Nagulat ang White House mula sa di inaasahang direksyon. Tagapangulo ng subkomite ng Senado para sa paglalaan ng pondo.
Binatikos ni Republikano Mitch McConnell si kalihim ng depensa Peter Hegseth dahil sa kaduda-dudang plano ng administrasyon ni Trump sa pagpopondo sa mahahalagang bahagi ng kahilingan sa budget ng Pentagon na nagkakahalaga ng 1.5 bilyong dolyar. Pati na rin sa paglayo sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa gitna ng ilang malalaking pandaigdigang sigalot. Tumutol si McConnell sa pagsasama ng mga pinakamahalagang programa ng Pentagon gaya ng sistema ng depensa laban sa mga misil, Golden Cube, mga bala, mga F-35 na fighter jet at paggawa ng mga drone. Sa isang hiwalay na panukalang batas para sa pagkakasundo sa budget, sa halip na sa taunang panukalang batas para sa paglalaan ng pondong pangdepensa. Una, magbibigay ako ng CP mula kay Mitch McConnell. Ang realidad sa politika ay hindi laging nagpapahintulot na maayos ang budget ayon sa linya ng partido at kung ang mga pangunahing prioridad ng departamente ay hindi maisasama sa taunang pondo, talagang malaki ang ating panganib. Magiging epektibo lang ang mahahalagang larangang ito kung mabibigyan natin ang mga ito ng matibay na pundasyong pinansyal. Ipapaliwanag ko dito ang sinabi ni Mitch McConnell. Ang totoo niyan, ang administrasyon ni Donald Trump ay nagpaplanong pundohan ng budget ng Pentagon para sa fiscal year 2027 na maglalaan ng 1.1 trilyong dolyar sa ilalim ng tradisyonal na kahilingan para sa regular na budget ng depensa. Naalala mo ang sipe? Ang bilang na 1.1 trilyong dolyar at itong 1 punto, isang ay inilaan nila bilang karaniwang budget ng depensa. Magtatanong ka, nasaan ang natitirang pera? At ang natitira, mahigit 350 bilyong dolyar ay nais nilang ipanukala sa ilalim ng proseso ng reconciliation na nagpapahintulot sa kasalukuyang mayoryang Republikano na lampasan ang anumang pagtutol mula sa mga demokratiko. Kung sasabihin sa simpleng salita, ang ideya ay hatiin lang ang budget ng depensa sa mga bahagi at ipasa ito sa pamamagitan ng magkakahiwalay na mga batas. Ang pangunahing bahagi, siyempre, ay ang budget ng depensa. Pagkatapos ay ang proseso ng reconciliation, tapos may isa pang pakete at isa pa kung saan sapat na ang karaniwang mayorya ng mga Republikano. Gayunpaman, sinabi ni McConnell na hindi maaasahan ang ganitong paraan, lalo na't maaaring mawalan ng mayorya ang Partido Republikano sa eleksyon ngayong Nobyembre. May ilang Republikano rin na nagduda kung matatapos ang ikatlong panukalang batas sa budget ng depensa. At matapos nilang gamitin ang kanilang pangalawang pantatangka sa prosesong ito para ipasa ang panukalang batas na bahagya lamang na inangkop para sa mga particular na pangangailangan ng pagpopondo ng mga hakbang sa pagpapatupad ng imigrasyon. Noong Martes, nagpahayag ng parehong pag-aalala ang mga miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan na namamahala sa paglalaan ng budget tungkol sa struktura ng budget sa depensa. Ilang oras nagbigay ng testimonya si Hegseth sa harap ng mga mambabatas. Bukod pa rito, nainteresante rin, pinuna rin ni Mitch McConnell si Pangulong Trump dahil sa paglayo nito sa mga tradisyonal na kaalyado ng Estados Unidos, pagsuporta sa NATO at pagtatanggol sa Ukraine. Noong simula ng buwan, inanunsyo ni Trump ang pag-alis ng 5,000 sundalong Amerikano sa Alemanya at nagbanta ng dagdag na aksyon sa gitna ng alitan kay Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz. Paulit-ulit na pinuna ni Trump ang mga kaalyado ng Estados Unidos dahil sa kanilang ayaw makialam sa Iran o tumulong muling buksan ang Strait of Hormuz. Tinawag ang mga bansang ito na duwag at nagbigay ng mga palihim na banta na ilalabas ang Estados Unidos mula sa alyansang militar na NATO. Narito pa ang CP mula kay McConnell tungkol kay Pete Hegseth. Ang tensyonadong relasyon sa mga kasosyo at kaalyado ng Estados Unidos ay pumapabor sa ating mga kalaban at nililimitahan ang ating kakayahan at kapangyarihang panghadlang sa pandigdigang antas. Sa resolusyong ito, gusto kong marinig ang tungkol sa pagpapalakas ng kakayahan sa hinaharap sa pakikipagtulungan sa mga interesadong kaalyado at kasosyo. Malinaw na sinabi ni McConnell na nais niyang makarating agad sa Ukraina ang naaprubahang nakamamatay na ayudang pangmilitar ng Estados Unidos nang walang dagdag na pagkaantala. Si Mitch McConnell, isang pangunahing taga-suporta ng paglalaan ng Kongreso ng 400 milyong dolyar para sa Ukraina sa simula ng taon, ay binatikos ang Pentagon sa pagpigil nito. At ang huling CP sa episode na ito ay magmumula rin kay Mitch McConnell. CP, gusto kong bigyang diin na ito ay hindi kawanggawa. Kapag kaya ito ng ating mga kaalyado, mas malakas ang epekto ng pagpigil at mas mababa ang panganib para sa ating mga sundalo. Ang mga digmaan sa Ukraine at sa gitnang silangan ay malinaw na nagpapakita na marami pa tayong matututuhan mula sa ating mga kaibigan.
Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong mga opinyon at konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye na nasa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.